Okay, good morning po sa inyong lahat. Batang Maynila to. It's panoorin natin itong sinabi ni Jeffrey O. Ito po nga si Jeffrey O ay ang businessman at CEO, Chief Executive Officer ng Careless Management. At ito ay partner ni James Reid na tumatayong manager ngayon ni Liza Soberano. At merong ikiwinento itong si Jeffrey O tungkol kay Liza Soberano. Ito panoorin natin at pagkatapos pag-usapan natin. Tell a bit of a story, a quick story. Who here loves the movie Spider-Man? Homecoming. Spider-Man Homecoming. Who loves the character of Zendaya? MJ from Spider-Man with Tom Holland. Liza was offered to audition for that role. They reached out for her to audition to be Mary Jane, one of the most iconic characters. And she was not allowed because she had to do the same thing she's always been doing, right? I really shouldn't have said that. But it's the truth. It's the truth. Now imagine, this wasn't like as if she was being marketed, like they reached out. That's what I mean by like, it's self-evident in a lot of different ways when you go out there. People are looking for Filipino talent. People are looking for that. Imagine a Filipina actress was a star of one of the biggest Marvel movies in history. Imagine she was Mary Jane. What that would do for Philippine entertainment. But then she was in a 10-year contract, which is also unheard of anywhere else in the world. Okay, so yan po yung sinabi ni Jeffrey O. Ito nga pong partner ni James Reid na tumatayo ngayong manager ni Liza Soberano. At ayon sa kwento niya, ito raw si Liza Soberano ay minsang inimbitahang mag-audition para sa Spider-Man. At marami po yan, marami ang Spider-Man, pero particular siya dun sa Homecoming na ang gumanap na partner bilang karakter ni MJ ay itong si Zendaya. At ang naging Spider-Man doon ay si Tom Holland. So, inibitahan daw si Liza Soberano na mag-audition. At hindi raw siya pinayagan ng management. Alam naman natin kung sino manager ni Liza Soberano. So, hindi raw siya pinayagan ni OG Diaz. Dahil nga daw under contract itong si Liza Soberano sa ABS-CBN. At ang kontrata niya ay 10 years. At sabi ni Jeffrey O, dito lang daw sa Pilipinas mayroong ganyan. Sa ibang mundo, sa ibang bansa, hindi raw ginagawa yung 10 taong kontrata. Unheard of. Kahit saan daw bansa, lupalop ng mundo, walang ganon. Dito lang ata sa Pilipinas may ganon. So parang natatawa itong si Jeffrey O dun sa kontrata with ABS-CBN at itong si Liza Soberano. At nung hindi siya pinayagan na mag-audition, parang sinisi niya itong management. Kumbaga sayang daw kasi sinabi nga niya na napakalaking karangalan yan sa mga Pilipino na halimbawa kung natanggap si Liza Soberano at gumanap bilang MJ, yung karakter na pinortray ni ni Zendaya, napakalaking karangalan yan sa mga Pilipino. Pero hindi nga daw siya pinayagan. So, sinisisi niya itong si OG Diaz, pati itong ABS-CBN. Di sana raw, meron na raw isang Pilipina na kilalang kilala na sa buong mundo. At sayang po si Liza Soberano kasi bibihira yung mga ganyang offers sa mga Pilipina actresses. Kaya naman sabi ni Jeffrey O, sayang daw talaga. Well, para sa akin mga kaibigan, okay naman okay naman yung sinasabi ni Jeffrey O. Kaso ang problema kasi, audition lang naman yun Sigurado ba siya na matatanggap si Liza Soberano? Ang daming mas magagaling na actress, mga Hollywood actresses na siguradong nag-audition dyan sa karakter ni MJ na ang gumanap nga si Zendaya. Ikumpara mo naman yung kalidad o galing ni Zendaya kumpara dito kay Liza Soberano pagdating sa sa pag-arte. Saka mas kilala itong si Zendaya kaysa dito kay Liza Soberano. So audition lang naman yun ba't sinasabi niya na nasayang itong pagkakataon para kay Liza Soberano? 'Di ba?
Kumbaga parang ano lang parang may masabi lang ba. Hindi naman siya sigurado na matatanggap si Liza Soberano ron eh. Magagaling ang mga Hollywood actresses eh. Oh. Kaya naman sa tingin ko itong si Jeffrey O nakikisama lang diyan sa usapin ng pagpuna dito sa pag-alis ni Liza Soberano dito sa management niya dati, pati na sa ABS-CBN at lumipat doon kay James Reid. So sa tingin ko, nagsasalita lang ito si Jeffrey O. Parang mema lang ba? Siyempre, pagtatanggol nila itong kanilang talent at palalabasin na mas maganda ngayon ang sitwasyon ni Liza Soberano kumpara nung nandyan siya kay OG Diaz at sa ABS-CBN. At hinalimbawa nga niya yung sayang na hindi na pagbigyan mag-audition. Kumbaga tapos na yun dapat din na natin pinag-usapan yun. Napag-usapan natin yung ngayon. Ano na ba nangyayari sa career ni Liza Soberano? May naitutulong ba etong careless management dito kay Liza Soberano? Dapat ay natutukan ninyo, hindi yung babalikan nyo pa yung dati, isisisi nyo pa kay OG Diaz yung nangyari, isisisi nyo pa sa ABS-CBN. So dapat hindi na ganoon. Itong si Jeffrey O, lang to papansin lang to paepa lang to si Jeffrey O para lang syempre, para lang masabi na hindi nagkamali si Liza Soberano sa pagpili dito sa careless management para mangalaga sa karir ni Liza Soberano. Kasi marami nagsasabi, di ba, na mali daw yung career move na ginawa ni Liza Soberano nang sumama dyan kay James Reid. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang management at sasabihin na maganda itong nangyayari ngayon kay Liza Soberano. Ang tanong nga, paano naging maganda? Ano na ba meron? At sinasabi nila na hindi maganda yung naging management nung previous manager niya na si OG Diaz dito kay Liza Soberano kasi paulit-ulit lang daw yung ginagawa niya. Kumbaga hindi nag-improve itong kanyang talent dahil nga kinahon nila dun sa paulit-ulit na lang na ginagawa ng actress. Kaya ayun po mga kaibigan, yung latest natin kay Liza Soberano at hintayin natin kung ano sasabihin dito ni OG Diaz. Sigurado babawi ito si OG Diaz dito sa sinabi ni Jeffrey O, itong CEO ng Careless Management. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay mali, ganyan pala. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay mali, ganyan pala.